Kaya ang title po ng ating passage for today is Keep on Running. Basahin nga po natin. Keep on running. Ayan. Keep on running, kapatid. Patuloy po tayong lumakad. Patuloy po nating suungin. Ay, lalim ano. Patuloy po nating suungin yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Diba po? So let us all stand po. Basahin po natin ating passage today na buhat po sa Hebrews 12. Therefore, since we also have such large cloud of witness around, let us lay aside every hindrance and the sin that so easily ensnares us. Let us run with endurance the race that lies before us, keeping our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. For the joy that lay before him, he endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Okay, let us all pray. Lord God, we thank you, Lord, for this day na pinagsama niyo po kami, Lord. Nakarating po kami rito para magbigay papuri sa iyo, Lord. At makinig po sa mga mensahe mo para sa amin, Panginoon. Open our hearts, Panginoon, our mind, Panginoon, na marinig po namin ang iyong mabuting salita, Panginoon, na magbabago po sa amin, na hindi lang po ito magbibigay sa amin ng kaalaman, kundi po transformation, O Lord God, sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, at that we ask also, Lord, to override, Lord, my preparation, Panginoon. Kayo po ang marinig at maitaas, Panginoon, sa araw na ito. We ask this in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So, pwede na po tayong umupo. So, tanungin ko po, no, sino po ba sa inyo yung naka-experience na nung uso po dati, di ba? Hanggang ngayon, yung mga fun run, ayan, or yung mga marathon po. Diba? Yeah. So, familiar naman po kayo doon, no, pag sinabing doon sa mga marathon. Ayan. Kasi mo, ako personally po, before, no, yung kami nga po ni Sister Vange, no, nung medyo wala pang mga ouchie sa mga bones, mga wala pang masakit sa mga kasukasuan. Mahilig po kami mag-join dun sa mga fun run po yan. Ano. So, yung mga race na ngayon na parang namin, pang release ng stress yan sa trabaho. Nung mga, sabi ko, nung simula, no, nung mga newbie pa, di ba? Ang dami po naming inoobserbahan. Siyempre, usi ka pa, bago pa lang. Makikita mo po dyan yung iba't ibang klaseng age na tumatakbo, no? Ang daming, yung iba po, talagang full battle gear. Diba? Naka-sun visor, naka-shade, daming burluloy sa katawan. May iPod, yung pa yung uso nun, di ba? iPod. Hindi ba? Yung pa yung uso nun, yung maliit na ganun. Yun. So, dami nilang suot, no? Pati yung mga shoes nila, talagang kakaiba. So, talagang pag-isipin mo, tama ba itong pinasok ko na to? Tama ba itong gagawin namin? Baka parang iniisip namin, baka hindi namin kaya to, di ba? Doon napunta yung attention namin. Nag-iisip kami, baka mahirap yung race. Kasi nakita mo yung mga magjo-join, talagang physically fit, di ba? Talagang nagte-training sila. Bago mag-start, nag-exercise, nag-stretching. Tapos, ang dami mo nang iisipin ngayon, no? Bago mag-start yung race, ang dami mo nang iisipin. Baka pulikatin ka along the way, baka hindi mo kayanin, yung init ng araw. So worry ka na. Gulong-gulo na yung isip mo, hindi ka pa nagsisimula. Doon na nakafocus yung attention mo. Doon sa race. Wala na yung attention mo, wala na yung focus mo to finish the race. Wala na yung attention mo na makarating ka doon sa finish line. Kasi ang gulo na ng isip mo. Tapos, ang dami yung pang bibit-bitin doon sa belt bag mo. Lalagay ka nung, anong tawag dito? Omega ba yun? Yung pain reliever. Kasi baka pulikatin ka. Dadala ka ng mga power bar para baka kasi gutuming ka. So, ang bit-bit mo, ang bigat na. So, hindi ka na rin makatakbo ng maayos. Kaya pag nag-start na yung race, wala na. Hindi ka na makatakbo. Lakad na lang. Hingal ka na. Laglag na yung dila mo sa pagod. So yun ang problema, no? Pag sa race, kapag ang dami mong iniisip, wala ka na sa focus, ang bigat pa ng bit-biti mo. So katulad din po yan, no, ng ating buhay as a Christian po, di ba?
Yung mga challenges natin na pagiging kontento natin dun sa buhay o sa race na binigay sa atin ng Panginoon. Tayo po mga followers ni Jesus, there are times na talaga naman po, di ba, na nag-struggle tayo dun sa ating tinatakbuhan. Nakaka-encounter po tayo ng different obstacle along the way. Iba-iba ang dahilanan po, di ba? Nahihirapan sa kanilang journey. Meron din po sa atin, no, sa mga kapatiran, pero siguro po wala sa atin, na mahilig mag-compare po sa kanilang kalagayan sa buhay dun sa ibang tao. Nakikita kasi nila, bakit si sister parang ang gaang-gaang ng buhay? Parang walang kapro-problema, di ba? Bakit ganun kaya, Lord? Samantalang ako, lagi naman akong umaattend ng Sunday service, lagi naman akong present sa Bible study namin. Bakit parang ako ang bigat-bigat ng pinagdadaanan ko? Pero si sis parang ang saya-saya niya. Nandun lang siya, pag Sunday, nakikita ko, nandun lang sa likuran. Pero masaya siya. So, parang nagugulo na yung isip mo, parang nawawalan ka na ng confidence, di ba? Tinatanong mo na si Lord. Kapatid, dapat po nating maunawaan na we have our own race na nilaan ni Lord, bawat isa po sa atin. May kanya-kanya po tayong daan o racetrack na tatahakin sa ating buhay. A race that all of us have to finish. Di ba po? Amen po? Kailangan nating tapusin to hanggat hindi bumabalik si Jesus. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang race o pagsubok sa buhay. May kanya-kanya po tayong purpose. May racetrack nga po, no, na maraming humps. Ups and down, yan. Ups and down po yung buhay natin. Maaring po na pababa, no? Pababa agad. Madali siyang takbuhan, pababa kasi. Pero pagdating sa dulo, pag malapit ka na sa finish line, paangat yung daan. So makakaranas po tayo ng konting hirap or sabihin nating major pain bago natin matapos yung ating race na binigay sa atin ni Lord. Maaari din naman po na baliktad naman, no? Sa umpisa, mahirap, matarik. Pero along the way, pagdating po sa kalagitnaan, bago natin matapos yung race, ay magaan na. Panatag na nating tatakbuhan ang buhay na binigay sa atin ni Lord. At dahil sa mga iba't ibang daan or yung race na binigay sa atin, no, nilaan ng Panginoon sa ating sa bawat isa, yan yung naging dahilan kung bakit nawawala po yung focus natin kay Lord, di ba? Napupunta po yung attention natin dun sa mga obstacle. Napupunta yung attention natin dun sa mga pain, sa mga paghihirap na dinadaanan natin, di ba po? Nakafocus po tayo dun sa kasalukuyan, no? Yung mga problema natin, dun po tayo nakafocus. Nakaasa po tayo sa sarili natin kung paano natin gagawa ng solusyon. At tuluyan po nawawala yung pagiging dependent natin sa Panginoon. Nalilihis po yung focus natin kay Jesus. Pero ano nga po bang sinasabi sa ating passage ngayon? Sabi rito, and let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus. Sinasabi nga po dito sa passage natin, dito sa Hebrews 12, na magpatuloy lang po tayo sa pagtakbo with endurance sa daan o dun sa race na nilaan ng Diyos para sa bawat isa. Sa kabila po ng kahirapan at pagsubok na ating haharapin along the way, sinasabi rito po sa Hebrews na ini-encourage po niya tayong mga anak niya. Now we have to run with endurance and finish the race that God has set before us. Sinasabi po dito na meron po tayong 4 ways na dapat nating gawin o pwede po nating sundan para po maging maayos yung ating tatakbuhan, upang matapos po natin tong race na to at mapagtagumpayan po natin. Katulad nga po ng mga ibang mananampalataya sa Diyos na nasusulat sa Bible. So ano nga po ba yung 4 na ways na yon? Ayan, 4 ways to run the race. Number 1, lay aside every weight. Ayan, para po makatakbo tayo ng maayos, sabi ko nga po kanina doon sa running, no? Kailangan magbawas tayo ng bit-bitin, no? Ibig sabihin magbawas tayo ng
ng mga pasakit. Hindi po magbawas ng timbang, Hindi po. Ibig sabihin, itabi po muna natin, iset aside po natin yung mga problemang yan, yung mga pinagdadaanan natin, di ba po? Yan po kasi yung mga nagpapabagal sa ating pagtakbo. Then number 2, run with endurance. Yan. Patuloy lang po tayo sa pagtakbo, no? Nang may pagtitiis. In spite of affliction, in spite of problems, patuloy po tayong tumakbo. And number 3, run your own race. Sinasabi po dito sa ating passage na may kanya-kanya po tayong race na ibinigay ang Panginoon sa bawat isa. Then number 4, keeping our eyes on Jesus. Yan po yung susi para matapos po natin ang race na binigay sa atin ng Panginoon. So bago po natin simulan yung ating passage, no? Ayan, kung mababasa po natin, no? Nakasulat dyan, therefore, ayan. Sa Tagalog nga po, sa makatwid. sa makatwid, tatapwat, ay iba po yun, no? Sa makatwid. Ibig po sabihin ba, may pinanggalingan po itong salita na ito, itong mensahe ng Panginoon ito. Therefore, kumbaga may naunang nangyari. Kaya sinabi niya rito, sa makatwid. So ano nga po, verse, pa lang to 1. So ang pinagsimulan po niya yung chapter 12. So ang pinagsimulan po niyan is yung chapter 11, di ba? Yung kung ano yung nasusulat doon sa chapter 11. Therefore, yun po yung sinabi niyan. Kaya sabi, at tuloy po natin, di ba, sinabi, therefore, since we also have such a large cloud of witnesses surrounding us. Ayan. Sino nga po ba yun? Sino po ba yung tinutukoy dito na large cloud of witnesses? Di ba? Sabihin po natin, witnesses. Ayan. At tinutukoy po dito yung mga taong tunay na mananampalataya sa Diyos na talaga namang tested and proven yung faith nila kay God. Kung meron nga po tayong Hall of Fame, sila po yung nasa Hall of Faith. Diba? Kung mababasa po natin, yun nga po sa chapter 11, yung pinagsundan nitong chapter 12, sila po yun, nakasulat po doon yung mga superheroes na ito. Itong mga taong mananampalataya po, nang may matinding pananampalataya sa Diyos. Basahin nyo na lang po mamaya pag uwi nyo o pagkatapos ng service, yung chapter 11. Nasusulat po dito, yung mga taong dumanas ng mahabang pagtitiis at matinding paghihirap para sa Panginoon. Pero napagtagumpayan po nila ang iba't ibang hadlang o pagsubok sa kanilang buhay. Ito po ang tunay na heroes who run the race of faith that was set before them. Mga believers po na hindi matatawaran ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Mga taong ginamit ni Lord, nagtiis at magtiyagang naghintay sa mga pangako ng Diyos. Kung mabasa po natin, yung sa chapter 11, nandiyan po si Abel, si Enoch, si Noah, si Moses, si Jacob, si Joseph, at marami pa pong iba na mga mananampalataya, followers of Jesus, followers of God, na talaga naman pong hindi matutumbasan ang kanilang faith, ang kanilang pananampalataya sa Panginoon, ang pagiging dependent sa Panginoon. Kaya dito po nire-remind tayong lahat na sa passage na ito na hindi lang po tayo ang daraan sa race na ito. May mga nauna na po sa atin. Nakatapos po sila. At sinasabit, nire-remind po dito na kaya rin po natin yun. Basta ang sinasabi nga lang dito, ang susi nga po is yung focus on Jesus. Kung hindi po tayo, kung gagawin po natin tong race sa pamamagitan po ng ating sariling kakayanan, kapatid, I'm sure hindi nyo po matatapos ang race na ito. Kaya ini-encourage po tayo dito sa passage na ito, na maging inspirasyon to, itong mga tao nito. Basahin nyo po ang inyong Bible para mo along the way, sa ating pagtakbo sa ating race, meron po tayong inspirasyon sa mga taong ito na matindi po ang dinanas, matindi ang pinagdaanan, pero patuloy po silang tumakbo. Patuloy po sila sa buhay na ibinigay sa kanila ng Panginoon.
Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, keep on running. Isa pa, keep on running. Parang ayaw nyo, parang ayaw tumakbo. Parang gusto kong nakaupo na lang sa bahay. Diba? Sabi ko nga po, basahin natin ng ating Biblia. Napakarami po ron mga hall of faith ng mga tao na talagang gagawin nating inspirasyon po sa ating pagtakbo. Then number 1 po, balikan natin, no? Lay aside every weight. Yan. Sa mga running competition nga po, no, mapapansin nyo po talaga yung mga serious runner. Pag nakita nyo po sila, simple lang. Nakasando, nakashort, short pa nga. Walang maraming burloloy sa katawan. Pag nakita mo, wow, parang ito yung serious runner. Hindi tulad nung may earphone, may daming suot. Hindi po yun. By experience po. Yung makikita mong parang strong. Pero hindi po. Makikita mo talaga yung mga serious runner. The same thing po sa true Christian. No? Sa true Christian race. Sabi nga, lay aside every weight. Sabi ko nga, hindi po yung hindi yung timbang natin. Magbawas po tayo, no. Sabi nga from the Greek word po tong weight, from the Greek word ogkos. It describes a burden or something so heavy. Lay aside every hindrance. Ibig sabihin, isang tabi po mo natin yung bawat hadlang. Mga bagay na nagdudulot ng kabigatan sa ating pagtakbo, sa ating buhay. Mga excess baggage po. Mga bagay na hindi naman po natin kailangan pero bitbitin po natin. Hanggang ngayon bitbit natin. Mahihirapan po tayong tumakbo sa isang race towards the finish line. Hirap na hirap ka sa iyong journey towards God's eternal kingdom. At sa ating buhay po bilang isang Kristiyano, ano nga po ba yung mga hindrances o sa mga bagay na maaring humahadlang po sa ating pagtakbo? Mga bagay na nagpapabagal po sa atin. Things that weighing us down spiritually. Maari po yan nga yung hurt o yung sakit na naranasan mo, no? Sa relationship, physically hurt, no? Pang-aabuso. Emotionally, mentally, maaring bitterness po, di ba? Kung paano ka trinato ng ibang tao. Maari din naman yung unwillingness mo na magpatawad sa mga nakasakit sa'yo. Ang hindi po pagpapatawad, kapatid, ay isang mabigat na pasanin. Maaring may mga kaibigan kang humihila sa'yo pababa. Instead na mapalapit ka sa Diyos, ay napapalayo ka. Hanggat nakikisama ka sa mga taong ito, magdudulot ito sa'yo ng kabigatan sa pagtakbo mo po. Maaari di mapagbabagal sa'yo yung pagtakbo mo ay yung love. Talaga ba, bro? Love? Di ba yun nga greatest gift of all, love, di ba? Love on earthly things po. Yung mga bagay na binibigay sa iyo ng mundo. Pagmamahal mo po sa mga bagay na ito na ino-offer ng mundo na nagiging dahilan ng pagbawas ng pagmamahal ng Diyos sa iyo, sa puso mo. Sabi ni Jesus, you cannot serve two masters at the same time, di ba po? You can run the Christian race or run the world's race at the same time. You cannot run them both. Kailangan mamili ka, kapatid. If you want to follow Jesus or if you want to follow the world things, the earthly things. Maaari din, kapatid, ang mga nagpapabagal sa atin yung mabuting bagay. Question din, mabuti, masama pala. Yun yung mabuting masama. Sinasabi po yung mabuting bagay, ito po yung pumapalit naman sa pwesto ng Panginoon sa ating puso. Mas pinapriority po natin yung mabubuting bagay na meron tayo, na binigay sa atin ng Panginoon. Yun ang mas pinapriority natin instead of God. Sabi ko nga po, di ba, nakapokus. Minsan, yung focus natin nasa blessings, not the blesser. Siya po dapat ang ating pasalamatan. Siya po dapat ang priority natin. Amen? At sabi din, let us lay aside every hindrance and the sin
that so easily ensnares us. Isang tabi po natin ang mga kasalanan na madali po nating ikapahamak. Maring ito yung mga kasalanang pag-uugali o habitual na, habit mo na paulit-ulit mo pong ginagawa. Na alam mo namang mali. Hingi ng sorry kay Lord. Mga ilang araw, nandun na naman. Para siyang isang cancer, no, sa ating spiritual na buhay na nakakaubos po ng ating spiritual na lakas. Maaaring mga kasalanan po ito na tinago mo pa ng mahabang panahon. Tinago mo na lang, kinalimutan mo na lang. Hindi mo na siya hinarap. Iniwan mo na lang. Kung hindi mo yan haharapin, kapatid, ang kasalanan ito o ang pain na ito po yung patuloy na ihila sa iyo pababa. And you will not be the person God wants you to be. Maaari din po ito yung mga kasalanan na mismong ikaw ayaw mong bitawan. Ayaw mong hinga ng tulong sa Diyos para tuluyang maputol o tuluyang kang makawala. Kaya patuloy mong bitbitin to dahilan na magpapabagal sa iyo sa pagtakbo. Nandun ka lang. Ikot ka lang ng ikot. Pero you're not moving forward. Kala mo okay ka lang. Okay lang ako, sis. Okay lang ako, bro. Pero sa loob, ang sakit na. Mawawala din yan. Lilipas din yan. Pero hindi, kapatid. Yan ang gagamitin ng kaaway pagdating ng panahon. At ibabalik ka niya doon sa simula ng karera. Doon ka lang, iikot ka pa rin. Hindi mo matatapos yung race, kapatid. Hanggat hindi mo binibitawan yan. Hanggat hindi mo nire-release yan kay God. Amen? Kaya sabi nga po sa scripture, di ba? Run, di ba? Tumakbo ka at hindi gumapang. Kung alam mo na mga hadlang na ito, di ba? Alam mo na ang mga kasalanan ito na nagpapabagal sa iyo sa pagtakbo. Nire-remind po tayo ni Jesus na hindi dapat ganun. Kung gusto mong mabilis ang pagtakbo mo, ilapit mo lahat sa Kanya. Surrender to God. Para maalis ang mga pasanin mo sa pagtakbo, sa buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. Basahin po natin sinabi sa 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Nakita niyo po, napakabait ng Panginoon, di ba? Hindi lang niya tayo patatawarin. Lilinisin pa niya tayo. Yung pagkatao natin. Kasi ayaw ni Lord na makita ang bigat na bigat sa buhay. Sa karera mo na ang bagal-bagal mo. Ayaw ni Lord yun. Sinabi niya, run. Takbo, kapatid. Huwag kang gumapang. Sabi po dito sa 1 Peter, cast all your anxiety on Him because He cares for you, kapatid. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, Lord, kapatid. Mahal na mahal ka niya. He cares for you. Nasa Bible po yan. Hindi po ako may sabi niya. Nasa Bible, ayan po. Kaya ito pong mensahe sa atin ng Diyos dito po sa Hebrews na huwag po nating hayaan yung anumang bagay o anumang kabigatan na nandyan sa puso mo na magpapabagal sa iyo para takbuhin yung karerang binigay sa atin ni Lord. Ikaw man yung nasaktan o ikaw man yung nakasakit ng damdamin ng kapwa mo, kapatid, pareho pa rin niyang bitbitin. Pakawalan mo yan, kapatid. I-release mo yan sa puso mo. Release it and surrender mo lahat yan kay Jesus. Aminin mo sa Kanya na hindi mo kaya yan kung wala siya. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Sabi po ni Jesus sa Matthew 11, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kita nyo, si Jesus na po yung nag-o-offer sa atin, di ba? Come! Come to me, sabi ni Jesus. Kung napapagod ka na, kung nabibigatan ka na, lapit ka lang sa akin. Sabi niya, at bibigyan kita ng kapahingahan. Hallelujah! Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon.
Then number 2, sabi dito, run with endurance. Yan. Sabi nga po, takbo tayo with endurance. Ano nga po ba yung endurance, di ba? Sabi po sa Google, sa Google Dictionary, ito po yung ability to keep doing difficult things, unpleasant or painful for a long time. Sa Tagalog po, ito yung kakayahan po nating magpatuloy sa paggawa, sa pagkilos, sa kabila ng kahirapan, sa mga bagay na hindi kaaya-aya o masasakit sa mahabang panahon. Yan po yung sinasabi sa atin ng passage na ito. Run with endurance. Ang buhay po natin, hindi po ito isang sprint. Alam niyo po yung sprint, di ba? Ito po kasi yung differentiation ng sprint at saka nung marathon, di ba po? Alam niyo naman po, di ba siguro? Yung sprint po is maliit lang na short distance. Pero ang contest purong pabilisan. Hindi po ganun ang buhay nating mga Kristiyano. It's a marathon. Pag sinabi pong marathon to, long distance. Ang full marathon po is 42 kilometers. Isipin niyo po yun. 42 kilometers, di ba? Ganun kahaba. Kaya sinasabi po dito, ang buhay natin bilang Kristiyano, isang marathon. Mahaba po itong dadaanan natin. Hindi po ito makukuha ng running in sprint o running in full speed. Sabi ko, sure, hindi mo mararating kung tatakbo ka agad simula pa lang, ang bilis mo na. Hindi mo matatapos to. 42 kilometers, isipin niyo yun, di ba? Along the way, malamang manghina ka, hindi mo kayanin, hindi mo matatapos yung karera. Maaring pulikatin ka, maubusan ka ng oxygen, bumigay yung muscles mo kung magsisimulan mo to ng mabilis. Maaring mag-collapse ka. So dapat kapag sinabing marathon race, you need an endurance. Ay, yun po sinasabi sa passage sa ating buhay na tatakbuhan. We need endurance. Kailangan po tayong tumagal. Kahit po mabagal, basta tuloy-tuloy, moving forward. Kahit mabagal. Pero sabi nga po, run di ba? Kailangan po natin yung kalakasang pangmatagalan. Ayan, parang baterya ng kotse po. Di ba? Ibig sabihin, kahit gaano kalayo man yan, kahit gaano katagal, yung lakas mo o yung resistensya mo hanggang makarating sa finish line. Kailangan mo ng endurance, pagtitiis, kahit malayo, kahit mahirap, kahit matagal. Pero I'm sure, matatapos mo yung karerang ito, kapatid. From simula pa lang, from the start pa lang, tama na yung pacing mo, no? Yung pagtakbo mo, tamang bilis lang. Kahit hindi mabilis, pero tuloy-tuloy ka. Keep on moving, keep on forwarding. Hindi ka hihinto hanggat makarating ka sa finish line. Same with us po, sa ating buhay. Meron po sa ibang Kristiyano po, no? So siguro sabihin natin sa ibang church. Hindi sa atin. May mga masigasig po na talaga namang tagasunod ni Kristo. Sa simula pa lang, talagang on fire, no? Talagang on fire siya pag nakita mo siya. Kapatid, layo ka pa lang, kapatid, nandito na ako. Tayo na, punta na tayo sa Bible study natin. O tomorrow, kita tayo, maaga tayo sa church. On fire eh. Pero pagkalipas ng ilang panahon, bumabagal na. Nahihinto na. At maaari tuluyan nawawalan ng relasyon sa ating Panginoon. Ganito po yung sinasabi ni Jesus, no, sa talinhaga po, no, doon sa Matthew 13, 'di ba? Yung the parable of the sower, 'di ba po? Sinabi rito doon sa Bible, no. Sinabi niya na yung gospel o yung salita ng Diyos ay parang seeds o binhi, 'di ba? Yung iba po nalaglag sa tabing daan at tinuka agad ng mga ibong na dumaan. Sinasabi po rito, ito po yung mga tao na nire-reject agad ang gospel o ang salita ng Panginoon. Meron din naman po nalalaglag sa mabato, di ba po? Sinasabi po rito, ito yung mga tumubo agad siya. Kasi may lupa rin naman, kaya lang mabato. Pero manipis lang yung lupa niya. Kaya nung sumikat na yung araw, yung matinding sikat ng araw, nalanta din agad. Ibig sabihin kasi mababaw yung foundation niya. Konti lang yung lupa eh.
Sinasabi po dito ni Jesus, ganun din po sa isang tao na nire-receive yung salita ng Diyos nang may matinding kasiyahan. Ang bilis sumibol agad eh. Pero dumaan yung paghihirap, dumaan yung trials, give up agad. Ayaw ko na. Suko agad. Kaya sinasabi nga, ang buhay ay hindi isang sprint, kundi isang marathon. Hindi po ito nasusukat, kapatid, kung gaano kabilis kang tumakbo sa simula. Hindi po ito nasusukat kung gaano ka on fire nung maging Kristiyano ka, nang tinanggap mo si Jesus. Kundi kung paano ka tatagal at magpapatuloy sa pagtakbo. Kaya sinabi po rito, run with endurance. Keep going. Keep on running. Sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, run with endurance. Yan. Kahit gaano man kahirap man yan, gaano katagal, patuloy lang po tayo. Huwag tayong hihinto. Hindi po natin kailangan magmadali o mag-full speed sa simula ng ating journey to God's eternal kingdom. Hindi ito kung gaano kabilis ka magsimula bilang isang Kristiyano. It's not how fast you go at any certain point in your life. But it's how you keep on going. Keep on following Jesus until you finish the course that He gave you to run this life, in this life. Even si Jesus nga po, di ba? Hindi siya nagmadali dun sa kanyang ministry. Hinintay po niya na umabot siya ng almost 30 years old bago po siya magsimula sa kanyang ministry. Naghintay siya ng mahabang panahon. Si Jesus na po yun. Ha? But He ran the race His Father set before Him to the very end. Nang mamatay siya sa krus at muling nabuhay. He finished the race. Kapatid, hindi po ito kung gaano mo kabilis sinimulan na maging isang tunay na Kristiyano. Hindi nga po, sabi ko, hindi po ito kung gaano ka on fire at any given time. Binabase po ito, kapatid, kung paano po mapapanatili kang on fire kay Lord sa mahabang panahon. Madaling maging Kristiyano sa simula po. Kayo, naranasan nyo naman po yan, di ba? Madali lang. You have to accept Jesus. Pero along the way, nandyan na yung trials. Ang mahirap po yung maintenance. To maintain our walk. Madiliso sa simula, pero to maintain, yun po ang challenges sa ating lahat. Napakaganda nga po, no? Siguro yung mga naka-attend po dun sa isang event na naging guest speaker si PJ, no? Ang ganda po yung shinare niya, no? Tungkol po dun sa paano natin pananatilihing nag-aalab yung ating puso sa Diyos. Sabi ni PJ doon, no, na parang habang nagluluto, sino marunong ditong magluto sa kahoy ba yan? O, sa kahoy, sa uling, di ba po? Di ba habang nagluluto ka, sa simula, di ba, pag nilagyan mo ng gas, lakas ng apoy. So, continuous po yan. Pero pag iniwan mo po yan, iniwan mo yung apoy na yan, mawawala yan. Di ba po? Di ba? Mga nagluluto rito, di ba? Pag iniwan po yun, kahit naman nagba-barbecue, di ba? Pag hindi mo pinaypayan yan, mawawala yung apoy. Pag hindi mo na binalikan yan, tuluyang mamamatay na yung apoy. So, ganun din po tayo. Yung sinabi ni PJ, na kailangan patuloy po nating paypayan yung ating lakad sa Panginoon. Yung ating flame. Para hindi po mawala. Kasi makikita mo, habang nagluluto ko, makikita mo. So, gagawin mo, papaypayan mo kasi hindi pa luto yung niluluto mo. Papaypayan mo pa rin siya. So, ganun din po ang ating buhay pa, kapatid. Kailangan panatilihin po natin yung on fire natin, yung flaming natin, yung flame natin, yung pagsisilbi sa Panginoon. Huwag po nating hayaang mamatay. Di ba? Keep on fanning the flame. Sabi nga, kailangan patuloy po nating paypayan to. Same with our walk sa pagiging isang Kristiyano, kailangan po tuloy-tuloy na nag-aalab yung ating pananampalataya sa Diyos. Kailangan panatilihin po na lagi tayong on fire sa pagsisilbi sa Diyos.
at patuloy na pagsasaliksik at pag-aaral at pagsunod sa salita ng Panginoon. Basahin po natin ang Biblia. Ito po yung ating guide po natin sa ating buhay. Mas mahigit po nating makikilala at maiintindihan kung ano yung purpose natin sa buhay. Mas lalo po nating makikita ang Panginoon, maiintindihan at mas lalo pong mag-aalab yung relasyon natin sa Kanya. Amen? Keep on running and run with endurance. Kahit mahirap, masakit, kahit mahabang proseso, just follow Jesus. Keep moving forward. Huwag po tayong hihinto. Huwag po nating hayaan yung mga distraction to derail us, di ba? Keep on putting one step in front of the other. Lakad po tayo. One step at a time. Tuloy-tuloy. Hindi po tayo pwedeng huminto. Dahil hindi natin matatapos yung race na to, di ba? Mahaba pa kahit ilang blocks pa. Huwag po nating isipin yun, di ba? Huwag mong isipin kung gaano kalaki yung pinagagawa ni Lord. Gaano kahirap. Huwag mo isipin yung paghihirapan mo bukas o yung next year o yung next 5 years o 10 years pa yan. Huwag ka doon mag-focus. Gawin mo lang kung ano yung pinagagawa ni Lord sa'yo today, di ba? Anong sabi po niya sa Matthew 6? Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. The number 3, run your own race. Ayan. Sabi rito, race that lies before us. Meron po kasi sa ibang church. Meron po mga tao na gustong-gusto yung tinatakbuhan yung race ng iba. May kanya-kanya po tayong race na tinatahak. Yung race po na binigay ni Lord kay Kuya Den, hindi ko pwedeng takbuhan. Iba po yung purpose ni Kuya Den, iba yung purpose ko. Parang mas gusto ko yung race ni Sis. Parang madali lang eh. Sa akin, parang bigat eh. Hindi po kapatid. May kanya-kanya po tayong racetrack. Ang ating pong iisipin, lahat po tayong mananampalataya, iisa yung ating goal, di ba? To finish the race. Para marating yung finish line. Yun po lahat tayo, di ba? Yun naman po ang goal natin, di ba? Pero may kanya-kanya po tayong tatakbuhan. May kanya-kanya. Ayan, ito po racetrack to eh. May mga linya po yan eh. Doon ka lang tatakbo. Ito nilaan ni Lord sa'yo, diyan ka lang. Lahat po tayo, iba ang dadaanan natin. Sabi nga po, ang kay Pedro. Ang kay Juan, hindi pwede kay Pedro pa din. Di ba? Kaya huwag mong takbuhan yung race ng ibang tao. Alamin mo kung ano yung purpose mo na binigay sa'yo ni Lord at yun ang asikasuhin mo. Maaari ka tumulong sa kapwa mo, syempre, di ba? Sa fellow believers mo. Pwede mo siyang tulungan. Alalayan siya doon sa kanyang race. Pero huwag ka nga alis dun sa race mo. Ito yung race mo eh. Hindi yung race niya. Meron po kasi na ibang tao na gustong-gustong takbuhan yung race ng iba. Hindi naman po yun ang nilaan nga ni Lord, di ba? Iba-iba po tayong daan. Ang ibang daan ay may mas matinding pagsubok. Sabihin natin, mas physical yung kailangan niya. Yung iba mas magsasuffer emotionally more than the others. Meron po mas blessed financially, di ba po? Meron din naman nag-struggle sa pagtatrabaho. Maitawid lang yung isang araw. Yung iba blessed with wonderful family. Pero yung iba po, walang makasama sa buhay para makakwentuhan lang. Kaya kung palagi po tayong nakatingin sa tatakbuhan o sa daanan ng iba, posible po na ito po yung maging ugat ng inggit sa puso mo. Bakit mas madali yung pinagdadaan ni bro? Bakit ganito yung daanan ni sis? Parang mas magaang. Ba't parang mas favored siya ni Lord? Favored siya ni Lord kesa sa akin. Parang sa basketball nga po, di ba po? Isang team siya, no? Pero maraming players sa isang team. Pero iisa lang po yung goal nila, di ba po? To win the game. Iisa yung goal, pero marami po sila. Then yung first 5, o sabihin natin yung 5 players na naglalaro.
Iisa lang po yung goal nila, di ba po? To score. Pero iba sila ng role doon, di ba po? Iba-ibang role yung binigay sa kanila nung head coach. Meron dito yung point guard. So siya po yung nagdadara, turo ng turo, point guard eh. Hindi, siya po yung nagdadala ng siya yung nagsaset ng play. Yeah. Meron po yung shooting guard. Siya po yung madalas gagawa ng points. Meron po yung sentro o yung big man na tinatawag. Siya po yung nasa gitna, taga-rebound, di ba po? Tiga-block, tiga-depensa. Then may dalawang forward pa, power forward at saka yung small forward. So, 5 sila. Iisa yung goal to score. Pero iba-iba po yung role na binigay sa kanila ng head coach. Pero po yung point guard, pag ginawa niya yung position ng center, ay karambola po yun, di ba po? Si center, siya yung nagdala ng bola, siya yung nagpo-point doon, ay hindi po sila magwawagi ron. Kung ano po yung inassign ng head coach nila, yun ang dapat nilang gawin. Same with us. Kung ano po yung inassign ni Lord sa'yo, yun po ang gawin mo. Yun ang purpose mo eh. Diba? Ngayon po, yun nga sinasabi, run the race which is set before you. Ngayon nga po siguro, aware naman po kayong lahat, di ba po? Usong-uso ngayon, trending. Pinoy na Pinoy yung kulay. Pero pag nakasalubong mo, sabihin sa'yo, anyang sa'yo. Pinoy yun, nakita mo medyo, alam mo namang kulay ng Pinoy, kayong manggi, di ba? Konnichiwa. Ay, hindi. Japanese pala yun. Konnichiwa. Yung pulbos ni nanay, laging simot. Kasi si ate, panay ang gamit sa muka. Kasama rin si kuya. Para lang pumuti mo ka at magmukhang, yan sa'yo. Hindi yun ang binigay sa atin, kapatid. Hindi yun ang binigay sa atin ni Lord. Ginawa niya tayong Pinoy, hindi niya tayo ginawang, di ba po? Hindi niya tayo ginawang anyang sa'yo. Lakaran natin kung ano ang binigay at hinain sa atin ni Lord. Maaring gusto mong kumanta. Maaring gusto mong tumugtog. Pero hindi yun yung binigay na assignment ni Lord sa'yo eh. Ang assignment niya binigay sa'yo is to disciple. To preach. Maaring mahiyain ka. Pero ito yung binigay sa'yo ni Lord. Na ikaw yung taga-salita sa simbahan. Diba? Huwag kang mag-alala kung ano yung purpose na binigay sa atin. No? Kung ano man yung purpose na binigay ni Lord sa'yo. Diba? Just run the race that the Lord set before you. Maaring some of us have to run our race through great discouragement or disappointment. Diba? Maaring ang ilan sa atin ay kailangang tumakbo sa isang karera na makakaranas ng matinding kahirapan, even sa kalusugan. Maaring may ibang tao na nilaan ni Lord na para habang buhay mag-alaga na lang ng mga mahal niya sa buhay. Iba-iba, kapatid. Minsan siguro iniisip mo na sana naging iba yung buhay mo kung anong meron si kapatid mo kesa sa'yo. Pero wala po tayong magagawa, kapatid. Kahit magtatambling tayo dyan. Kung ano yung plano ni Lord sa'yo, kung ano yung purpose na binigay ni sa'yo ni Lord, yun ang tatakbuhan natin. Amen? Pero sabi ko nga po, huwag tayong malungkot, di ba? Tanggapin po natin ng with open arms ang binigay sa ating buhay ni Lord. Ano man yan, dahil focus tayo dun sa pangako ni Lord. Ano nga po yung pangako ni Lord sa atin? Sabi nga po niya, di ba? Sa Jeremiah 29 verse 11, sabi po rito, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Diba po? Napakagandang plano ng Panginoon sa bawat isa. Sinabi po rito, prosper. Hindi lang ito yung patungkol sa financial or sa material na bagay. Ibig sabihin po dito, sinasabi rito, yung prosper is success in all area of our life. Lahat po ng aspeto ng buhay, ipagpapala po tayo ng Panginoon. Siksik, liglig, umaapaw. Amen? At sabi nga po dun jump po tayo sa verse 13, sabi po rito, you will seek me and find me.
When you seek me with all your heart. Kailangan po buong puso nating hanapin ng Panginoon. Yan po isa sa mga ating gagawin sa pagtakbo. Para hindi po tayo huminto sa ating run, sa ating karera. Seek me with all your heart. Sabihin mo sa katabi mo, seek God with all your heart. Yan. The only race Jesus calls you to run is the one He sets before you. Serve your purpose, kapatid. Gawin mo kung ano yung pinagagawa sa iyo ni Lord. Huwag mong hilingin na sana ikaw na lang yung tumatakbo sa racetrack na pinagdadaanan ni Bill Gates ngayon. Di ba? Tandaan mo ito, kapatid, pagdating ng Judgment Day, hindi ka i-judge ni Lord sa racetrack na dinaanan mo. Sa hirap ng buhay na dinaanan mo. Hindi ka doon i-judge ni Lord. Kung i-judge ka, kung paano mo dinaanan ito. We will only judge by how you run the race that God set before you. Kung paano mo tinakbuhan yung buhay na binigay niya sa'yo. Kaya concentrate po tayo doon sa buhay natin. Wag po nating pansinin yung mga obstacle. At sabi, ano yung the best way para matapos at mapagtagumpayan po natin yung race na binigay sa atin ni Lord? Ito po yung number 4. Fix your eyes on Jesus. Keeping our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Sabi nga po sa ibang version na sinasabi dito, fixing our eyes on Jesus. Sinabi po dito na sa ating walk as a Christian, we need to keep our eyes fixed on Jesus. Sa driving school po, no, pinaka-importante ituturo sa iyo yung fix on your eyes on the road. Yung po ang pinaka-importante. Kasi kung habang nagdadrive ka kung saan yung attention mo, di ba? Malamang maaksidente ka na. At kung hindi ka makakarating, hindi ka makakarating sa patutunguhan mo. Panatilihin po natin nakatutok ang ating mata sa ating patutunguhan. Fix our eyes on Jesus. Look to Him. Drift towards Him. Hindi kanino or hindi kung sa ano. Parang sa mountain climbing nga po, di ba? Nung kami po nagka-climb, kung papansinin po mo yung hirap na pagdadaanan mo, yung talahib, yung init ng araw, kailangan po sa simula pa lang nakaset na yung mind mo na kailangan mo makarating yung peak o yung pinakatuktok ng bundok. Nandun na po, you have to set your mind. Hindi mo po dapat alintana yung init, yung layo, yung hirap ng trail, yung mga bangin na dadaan nyo, yung mga insektong kakapit sa'yo, yung mga matatalim na halaman, o kung umulan man, o yung ginaw, huwag mong pansinin yun. Kailangan nakafocus ka dun sa peak. Dapat nandun yung attention mo para makarating ka ron. Kailangan mentally, physically. Same with our race. Bilang isang Kristiyano, kung isipin po natin, hindi naman talaga natin kaya, di ba? Di mo alam kung tatagal ka. I'm not sure kung kaya ng oras ko para mag-serve. Hindi ko alam kung kaya kong labanan yung temptation. Hindi ko alam kung kaya ko ba yung pinagagawa sa akin ni Lord. Not sure kung kaya to ng kalusugan ko. Hindi ko alam kung kaya kong mag-pray para sa ibang tao. Hindi ko alam kung hanggang saan ako tatagal sa race na binigay ni Lord sa akin. Ang sagot, yes. Hindi mo kaya. Hindi po natin to kaya kung mag-isa. Kaya nandyan po si Jesus para samahan tayo at tulungan, sabayan tayo sa ating karera. Huwag po tayo mag-focus sa obstacle na ating dadaanan. Don't focus on suffering. Don't focus on affliction. Don't focus sa pain. Dahil pag doon ka nakafocus, mas lalong masakit. Tama po? Hindi nga po dapat nating tambayan. Pagdaanan lang natin ang problema, ang pagsubok. Focus on Jesus, kapatid. At huwag mong ituon yung paningin mo doon sa race ng iba. Hayaan mo siya ron, yung race niya. You can help him. Pero meron ka kasing meron po na ganun no? Na talagang gusto nila yung race ng iba Minsan, even sa isang church,
Hindi po sa atin ulit. Nakatingin sila dun sa inconsistent ng mga kasamahan nila. Tinitingnan nila yung offensive na attitude, yung attitude ng kapatid nila. Iniisip nila, tinitingnan nila, to si bro, immature to eh. So ang nararamdaman, ang nangyayari sa'yo, parang nawawala yung focus mo. Kaya tayo nandito, hindi to please God, di ba? Ay hindi to please the people. Nandito tayo to please God, di ba? Nandito tayo para sa Diyos. Yun po ang ating goal sa ating lahat. Kasi kung magfo-focus ka doon sa mga kasamahan mo, eh, congratulations, ikaw ang napiling marites. Di ba? Lahat po tayo dito sa simbahan, sa isang simbahan, lahat po tayo member or part of the body. Lahat po tayo rito makasalanan. Di ba? We are all imperfect, seeking for the perfect God. Amen? Don't look at the other runners, just run after Jesus. Kung sa tao po tayo titingin, masama man yan o mabuti man yan, madidisappoint po tayo. Even church leaders or members can disappoint you. Fix your eyes on Jesus. Ang sabi sa ating passage, keep our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. As we end, always remember, kapatid, that God is so faithful to us. Sa Kanya lang po tayo magtiwala. He is our hope. He will never leave us nor forsake us. He loves us, that He died on the cross to pay for our sins and rose again to be our living Savior. He's interceding for all of us right now with the Almighty God. If you will look at Him, He will take you by the hand and He will help you to run the race. And one day, when you finish your race, you will run right into His arms. Ang mensahe po dito sa atin, sa umagang ito, is the run the race God has set before us. Keep on running, mga kapatid. Kung nahihirapan ka, patuloy ka lang sa paghakbang, one step at a time. Huwag mong hayaang hilahin ka pababa o pabalik doon sa simula. Huwag mong hayain na hilahin ka ng mga ino-offer ng mundong ito. Huwag mong tingnan ang kahinaan ng mga kasama mo. Huwag ka mag-focus sa kahinaan mo. Just keep your eyes fixed on Jesus. Keep on running, kapatid. And when the judgment come, maihayag din sana natin ang sinabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy 4 verse 7. Basahin po natin. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith.